Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng Marikina River. Please samahan niyo po ako mag-update dito sa ongoing construction ng flood control project. Particularly dito sa Barangay Santolan in Pasig City and Barangay Bagong Bayan in Quezon City sa tapat po natin. Ito po yung update natin today, March 31, 2026. Three weeks ago, nandito po tayo nag-update. Tingnan nyo naman po ngayon, ang laki na po ng improvement. Nakakatuwa po tingnan guys, kasi kahit saang segment po tayo mag-update, ay full blast pa rin po ang construction. Sa mga hindi po nakakaalam, ang contractors po dito ay joint venture ng Toyo Construction Company Limited and Shimizu Corporation. Sila po ay mga Japanese construction firms. Ang kabuuang project naman po from Marikina Bayan in Marikina City up to Barangay Manggahan in Pasig City ay funded po ng JICA o Japan International Cooperation Agency. At napakalaki pong project ito guys, kabilaan pa po ito. Kaya napakaswerte po ng mga taga Marikina City, Pasig City, and Quezon City kasi hindi po tinipid ang kanilang flood control project. Ang Marikina River naman po ay isa po ito sa mga binabantayan lalo na pag may mga paparating na mga malalakas na bagyo o mga baha kasi low-lying area po talaga dito lalo na sa may Marikina City. Kudos po sa lahat ng bumubuo ng Marikina River Flood Control Project. Yung mga workers naman po dito ay mga Filipino. So nagkaroon pa rin po ng job opportunity ang ating mga kababayan. Ayan po ang gamit nila ng mga pile sheets. May kasama na pong I-beam. Napakahaba po niya, nasa 20 feet din po ang haba. Kaya nakabaon po yan sa napakalalim. Ganyan po katibay ang foundation ng flood control project. Ngayon naman na-clear out na po lahat ang mga informal settler families. Dati ang dami pong mga nakatira dito. Tingnan nyo naman po, na-clear out na po silang lahat. At napakaswerte din po nila guys kasi napakaganda din po ang kanilang relocation site. Dito lang po mismo sa Barangay Santolan. Pupuntahan din po natin mamaya para makita din po natin ang latest development. May malaking barge din po dito at may backhoe na nagdi-dredging. Yun nga, may nag-comment sa ating previous video, kaya daw backhoe lang ang ginagamit dito sa pag-dredging. Hindi raw pwede yung malakihang pang-dredging, yung full-fledged dredging kasi mababa lang daw po ang mga tulay dito sa kahabaan ng Marikina River. Yun po ang reason niya. Kaya backhoe lang daw po ang ginagamit. Sa tingin ko guys, mababaw na po talaga ang ilog dito sa kahabaan ng Marikina River. Marami nga din pong nagko-comment sa ating previous video na kalbo na yung mga kabundukan natin at silang-sila na po talaga dahil sa pagputol ng mga kahoy at mining at iba pa. Kaya nagkaroon po ng soil erosion. Kaya yung mga lupa pag umulan o bumaha napupunta po dito sa kahabaan ng Marikina River. Yun po ang naging epekto. Bumabaw na po yung mga ilog natin. Kaya mabuti naman po ay meron pong regular dredging dito. Lalo na po sa bayan ng Marikina.
Yan po sa tapat natin, yung mga matataas na building, yan po ay Eastwood in Barangay Bagong Bayan, Quezon City. Ang lawak po ng space dito. Siguro magkakaroon po ito ng river park or esplanade. Doon lang po sa bandang baba natin ang Barangay Manggahan in Pasig City at Circulo Verde. Meron din po tayong latest update dyan. Nasa aking previous video lang po. Kasakay na po tayo sa bangka guys. Tatawid po tayo sa side ng Barangay Bagong Bayan in Quezon City. Ayan, ang dami na pong mga nakatambak din dito na lupa at meron nga pong nag-dredging dito. Sa mga hindi po nakakaalam, ang source po ng Marikina River ay galing po sa kabundukan ng Sierra Madre at madadaanan po ang mga lugar: San Mateo Rizal, Marikina City, Quezon City, Pasig City at iba pang mga lugar. Napakahaba po ng Marikina River, nasa 78 kilometers din po. Kaya dapat lang po na high quality at international standard po ang flood control project. Dito naman nakatambak na po yung mga lupa. Ayan po sa likod ng pader. Yung pinakataas po kasi niyan ay magiging pathway or river walk na rin po. Yung mga bakal po na titira dyan ay yan po ang magiging railing, concrete railing po. Three weeks ago nung nag-update po tayo dito ay hindi pa po ganito kadami ang tinambak nila. Ngayon po ay halos nasa bandang taas na po. Ayun po ang relocation site ng mga taga Pasig. Pupuntahan din po natin dyan mamaya guys. Babalik po tayo dyan.
Grabe dito sa side ng Bagong Bayan guys, oh. Abangan na lang po natin kung ano ang magiging result dito kasi ang lawak po niya eh. Ayan, oh. Baka magkakaroon din po siguro dito na area ng River Park. Napakaganda po kung matatapos na po yung kabuuang project from Marikina Bayan in Marikina City up to Manggahan Floodway in Pasig City. Kabilaan po itong project at magkakaroon din po ito ng River Park, Esplanade, bike lanes at iba pa. Hindi lang po ito pambaha kundi pasyalan na rin po natin. Kaya perfect po dito mamasyal, mag-jogging, mag-walking or mag-biking. Siguro in future magkakaroon din po dito ng Marikina River Cruise as an alternative of transportation. Same po doon sa Pasig River, meron pong Pasig River Cruise.
at wala pong bayad sumakay doon guys sa mga hindi po nakakaalam. Sa lahat ng mga flood control na nakikita ko dito po sa kahabaan ng Marikina River, ang pinakamatibay at pinakamaganda. Pang world class po ang dating. Yung pinaka-pathway po ng flood control ay ile-level po nila sa ground ng mga factory or mga warehouses. Ayan po yung mga natitira po ng mga bakal, ayan po ay magiging concrete railings. Ang tataas din po ng retaining walls po dito or mga pader, nasa 20 feet din po ang taas. Kaya hindi na po sila basta-basta dito babahain. Ayan po ang transportation dito guys, kung gusto nyo tumawid papuntang Barangay Santolan or papunta dito sa Barangay Bagong Bayan. 10 pesos lang po ang pamasahe per head po. Nakasakay na po tayo ulit ng boat guys, patawid po tayo ng Barangay Santolan doon po sa tapat natin.
Nandito na po tayo guys sa relocation site ng informal settler families. Ayan na po, napakaganda po at ang laki na po ng improvement. Nasa second floor na po ang ginagawa nila at elevated po ang ground level po nito, kaya napakaganda. City Government of Pasig project, design and build contract for the construction of one 13-story, 336 units MRB housing. Location, Tawiran Street, Barangay Santolan, Pasig City. Fund, 632,866,595 pesos. Source, General Fund. Implementing Agency, Engineering Department, Pasig Urban Settlement Office or PUSO. Contractor Supplier, Mountain Crush Prime Development Corporation. Brief description of project, civil works. Duration, 465 calendar days. Started December 7, 2024. Target date of completion, March 16, 2026. Siguro years pa po ang bibilangin nito bago po matatapos yung building. Kasi nasa second level pa lang po sila at 13-story po ang building. Diyan lang po na area ang Riverside na kung saan dati silang nakatira. Kaya napakaswerte po nila, ang lapit lang po ang kanilang relocation. Kudos po sa Pasig LGU at sa lahat ng bumubuo sa napakagandang project na ito para sa mga informal settler families or ISF. Sa Pasig, umaagos ang pag-asa. Dito lang po ang Riverside na kung saan po sila nakatira dati. At ayan lang po ang kanilang relocation. Diba guys, few steps away lang po, kaya napakaswerte po nila. Sa mga sumusubaybay po sa ating mga updates, napanood nyo naman po ang progress, kaya sa tingin ko po, years pa po ang bibilangin bago po makumpleto ang project. Ang importante naman po guys, tuloy-tuloy po ang kanilang trabaho. Napakalawak din po ng space dito. Siguro makakaroon po dito ng river park para po sa mga nakatira dito. Okay guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng flood control project in Barangay Santolan, Pasig City and Barangay Bagumbayan in Quezon City segments as of today, March 31, 2026. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po.
At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.